konting kwento habang naghihintay sa flight natin. Siya yung may pakana nitong Shenzhen visa ko. Ang nangyari dyan, binook niya ako ng slot for appearance para magpasa ng mga requirements. Tapos, ayun, siya yung naghanap ng slot. Kasi sa Shenzhen visa, ayan, tips. Madali lang naman yung Shenzhen visa mag-apply. Marami lang documents. Ang nakita ko challenging sa amin, mahirap mag-book ng slots for appointment. Naalala ko nung April last year, plano sana nga naming magbiyahe din. Kaya lang nakabook na kami ng tickets namin papuntang Rome din. So nakabook na kami. Tapos akala namin madali lang kumuha ng slot ng appointment. Hindi kami nakakuha. So sayang yung tickets namin. Kaming tatlo, ako si Shay, sa si Junette. Nasayang kasi hindi namin nagamit. Medyo mahal din 'yon. So itong panahon na to, gumawa ako ng paraan na sabi ko, kailangan mag-book muna tayo ng appointment bago mag-apply ng Shenzhen visa. Tapos kumuha ako ng tulong sa agency sa Pilipinas para mag-ayos ng documents. So in-advise nila ako kung ano yung mga documents na kailangan ko. Eventually na-realize ko, madali lang naman pala mag-ayos ng documents. So unang-una dyan syempre yung passport mo, yung may picture dyan na pang Shenzhen. Tapos pangatlo, bank statement. So 3 months yung pinroduce ko. So nagbigay na rin ako ng bank statement ng credit card ko. Kasi kung may iba ka pang bank statement na yun yung may pera, lagay mo. So ganun ang ginawa ko. Tapos 3 months din na payslip. So yung payslip, makukuha mo naman yung kung may employer ka dito. Tapos certificate of employment ng employer mo. So yun, nakahingi rin tayo. Mabilis lang naman silang nagbigay. Ano pa ba? So, yung travel insurance, importante doon, nakalagay doon sa coverage mo, sabi 30,000 euro na coverage na medical emergency. Tapos, pag pinesent mo yun, yung documents na yun, kasama rin yung benefit page. Ayun. Kung nasaan yung page na pinapakita yung magkano yung coverage. Tapos, ano pa ba yung mga present ko? And yun, itinerary, travel, yung tickets, at saka yung hotel bookings mo. Sa umpisa, akala ko pwede yung mga cancelable tickets. So, ganun yung ginawa namin. Tapos, plano ko kasi i-cancel so, nagpatulong tayo sa agency sa Pilipinas. So, ang nangyari doon, nung pinisend ko, sabi kagad yung officer na hindi i-accept yun. Pero wala na akong document. So pinasa ko na. So sinend ko na. Tapos sabi ko, sana makalusot. So, a good thing, after nung ma-review yung documents, after a few days, nag-email sila sa akin yung embassy na hindi nga ina-accept yung mga tickets ko at saka yung bookings ko. Isa sa mga reason na nilagay nila doon, dapat daw yung amount na yung currency na pinambayad is galing talaga sa akin, GBP, yung pounds, saka galing sa account ko. Kasi ang nangyari nun, yung agency yung pinagawa ko noon. So naka Philippine peso yung mga tickets and everything. So, nung humingi sila na yun, so, dali ako nag-book ng tickets. Tapos, finalo up ko sa kanila. And, ayun, binigyan nila tayo ng 1 month na Shenzhen visa. And, pwede kaya lang, yung travel dates, December lang. Kasi, December yung binili kong ticket. So, hindi tayo binigyan ng mas mahaba. At single entry lang tayo. So pag lumabas tayo ng Shenzhen area, hindi na tayo pwede makapasok. Kahit na kunwari valid pa yung visa natin.
So sabi ko, next time apply na lang tayo ng ulit kung gusto pa natin magbiyahe. So dahil limited yung panahon ngayon, so gusto ko masulit din yung Schengen visa. Hindi rin kasi mura. Nasa 85 pounds din yun yung pagbayad. Ma-approve ka man o hindi. And alam ko may bayad din yung appointment fee. So si Jeanette na yung nag-shoulder nun. Ayun. So yun yung isa sa mga mabilis na kwento tungkol sa Schengen visa. And yes, after 2 weeks yata, nakakuha tayo ng Schengen visa. Pinadala yung passport sa bahay. And hindi mo alam kung accepted ka. So dun mo lang malalaman when you open the passport. So at least dahil doon makakabiyahe tayo ngayon sa Europe.